Yan ang tunay na kalaban, si Franz Castro. Si Arlene Brosas saka si Raul, oh. Yan yung mga bata ni Risa lagi magkakatabi, solidong tatlo. First time in the history, ngayon lang tayo nagkaroon ng kidnapper nakaupo sa kongreso. Yung 3 dekadang kalaban ng mga Marcos, pinapaiyak ngayon ni Ate Sara, hindi ka ba nag-iisip? Palibasa kasi yung utak mo, mas makitid pa sa iskinitang masikip. Bakit ba kasi nakalaya to? Tapos sinahayaan yung pag-alagala dyan sa kongreso. Inuban na sa kakalaban sa gobyerno. Habang tinubuan na ng ugat si Satur Ocampo. Kaya ibalik nyo na sa kulungan to. Mamaya kayo pa makidnap neto. Kaya nakalaya to, nagbailan to ng 1.44 million yung animal na to. Tapos yung pag-surrender ng mga to, ibig sabihin prank lang pala yan. Ano kayo, prankster? Pinaniwala nyo yung mga militar sa eksena yung fake surrender? Halatang scripted ka, bata. Yung gumawa niyan hindi marunong na writer. Yung mga militar natin daig pang pumunta sa coffee shop tapos nabiktima ng scammer. Para kayong kumatok sa pinto, pinagbuksan ng militar, inalok ng networking tapos na-scam. Yung tipong umorder ka ng boxer short sa online tapos granada yung laman. Basta sa mga rebelde, mahirap magtiwala. Gagamit ng 2 batang babae, akala mo tuloy legit, scam pala. Tinalo pa yung bolerong manliligaw na dinadaan sa matamis na salita. Yung strategy nila parang bagong labas na cellphone, upgraded na. Hoy mga bata, dyan sa presscon sinong niloko nyo? Buti na lang kamo na videohan ng NTF-ELCAC yung pag-surrender nyo. Kayong 2 siguro yung na-appoint dyan para umarte tapos magsuku-sukuan. Para kayong sumabak sa Star Magic tapos nag-audition sa aktingan. Hoy, yung mga aktingan nyo dyan, hilaw. Niloko nyo na yung militar, niloko nyo pa yung PAW. Sa itsura ni Lieutenant Colonel De La Cruz, munti ka na mapaget, aw. Kaya kawawa kang bata ka. Hindi ka lumalaban para sa bayan, lumalaban ka para sa kanila. Sana pag nagkaanak kayo, dun nyo ma-realize. Kasi nakikita ko sa mga mata nyo ngayon, para kayong na-hypnotize. Imbis na mag-aral kayo, swak kayo sa rehas. Kaya nga hindi kinakalawang yung bakal dun. Kasi maraming humihimas. Kung sa school, mamimili ka ng course. Sa loob, mamimili ka ng pangkat. Kung sa school, inaangat mo yung watawat. Sa loob, aangat yung puwet mo pag binalila ka ng 4. Hindi ka pwedeng magsisi dahil pinili mong daanan yun. Imbis na natutulog ka sa bahay mo sa malambot na kutsyon, sa loob matutulog ka sa buyon. At kung sa labas hindi ka mapatino ng magulang mo, sa mayora mo sa loob titino ka dun. Kung sa labas masarap ang kinakain mo, sa loob kakain ka ng rancho. Kung sa labas matigas ang ulo mo, sa loob palalambutin niya ng bastonero. Ano ba kasi kayo, totoong so-surrender? O nagbago isip kasi tinakot ng mga rebels? Hindi na kayo naawa kay Atty. Acosta, nagkakaroon ng wrinkles. Sila yung pinag-aaral ng gobyerno, ang kakapal ng muka. Ang daming gustong mag-aral dyan, yung scholarship nyo mas karapat dapat sa iba. Mukha lang palang tinakot, pero nung paglabas dyan, bayani pa sila. Nakita nyo kung sino yung katabi? Si Arlene Brosas ng Gabriela, pinoprotektahan yung mga rebel. Gagawa ng aliwaswas yung mga bata niya, siya yung taga-settle. Tingnan nyo, may bitbit pang placard Kabataan Party List ni Raul Manuel. May paiyak-iyak pa sa house hearing, nakakagegel. May paiyak-iyak ka pa, hudas ka. Yung iyak mo walang luha, buwisit ka, hindi ka nakakaawa. Ginagamit nyo tong mga kawawang bata para sa mga interes nyo. Yan ang totoo. Yan ang totoong iyak ng isang nagmamahal na ina. At hindi ganyan, peking malasakit, concern-concernan, plastic ka. Lagi nyong tatandaan, hindi makakasilo ang lobo pag hindi nag-anyong tupa. Mr. Speaker, modesty aside, summa cum laude po ako. Hindi ako bobo. Eh di, ikaw pala si Raul Manuel, estudyante ng UP, taga Iloilo na summa cum laude. Representante ng Kabataan Party List, batang-bata, may edad na 29. Eh di, ikaw yung congressman sa umaga, rebelde sa gabi. Sa mga nire-recruit mong bata, putik, mas marami lalaki. Daig nyo pa yung baklang nakatambay sa kanto tuwing simbang gabi. Ang ganda ng pangalan, Kabataan Party List. Nambibiktima ng bata tapos dinadala sa kalye. Target nila yung mga mahihinang klase. Madalas nilang mabola yung mga scholar sa klase. Sila yung nagsusunog ng kilay, nagsusunog din sa kalye. Mahihina yung kapit, madaling bumitaw, dating sumusulat sa kanan, ngayon kaliwete. Nagsasayang ka lang ng tinta sa eskwela, diyan ka rin pala sasali. Para kang umakyat sa marupok na puno tapos yung sanga na bale. Kabata-bata mong tao, daig mo pa yung pamilyadong tao, miski gabi lumalagari. Kasi balak uli nilang magpalakas, balak magparami. Tapos yung mga bata mo, sinusuotan mo ng damit pambabae. Kamukha neto yung kumanta ng Tats May Bare. Kunyaring matatapang, kala mo kayang ngumuya ng bubog. Ang iingay sa kalsada, ang lakas mambulabog. Tanga, hindi tayo magkakaintindihan kahit mag-usap pa tayo ng Tagalog. Kung mapapansin nyo, aktibong-aktibo sila ngayon. Hindi daw siya bobo. Akala mo lang yun.
Maniniwala lang ako pag yung Saba kaya mo nang banggitin ng maayos yun. Binawi na daw natin yung sapa. Sila yung kontra-confidential fans ng OVP. Ang gagaling magdrama tapos papalakasin uli yung CPP. Kung matalino ka, hihikayatin mo yung mga kabataan mag-ROTC. Hindi yung paglulutuin mo ng champurado tapos sasama mo sa rally. Kung summa cum laude ka, nakakahiya ka. Hindi mo na nga dapat sinabi, pinagmalaki mo pa. Tapos bayani daw yung may hawak ng tarpaulin tapos walang espada. Tanga, walang Jose Rizal lang nakipaglaban sa kalsada. Summa cum laude. Hoy, kung nakatapos ka, nakatapos din kami. Ako, katatapos ko lang kumain. Si Bolja, katatapos lang tumae. Yung lumabas ka mukha mo eh. Tapos sasabihin mo, hindi ka bobo? Eh di nang bobobo ka lang. Kung hindi ka tanga, nang tatanga ka lang. Yung pagiging summa cum laude, sa'yo na lang. Hindi namin pinangarap maging summa cum laude kung magiging rebelde lang. Makabayan daw kuno, na tagabulag ng mata. Bubulungan sa tenga, mga kawawang bata. Itatatak sa isip, araw at gabi. Nakakampi ang kalaban at yung kalaban ay kakampi. Ben, tama na Ben. Bibilugin ang ulo, pagugulungin sa bundok. Mapapabaong ka ng katol, panlaban sa lamok. Tuturuan kang mag-diet, pati lumundag sa putok. Pag wala ka ng pakinabang, ibabaon sa bundok. Uy Ben, tama na. Yung ballpen mong hawak, papalitan ng baril. At papalitan rin ng granada, yung hawak mong papel. Ipaglaban daw yung bayan at yung baril mo iputok mo. Paano mo ipaglalaban yung bayan kung yung bayan galit sa'yo? Kung gusto mong makatulong sa bayan, mag-aral ka sa inyo. Para sa ganon, magkaroon ka ng pakinabang sa mundo. Uy Ben, hindi ka ba titigil? Commander, may bagong sampa. Bigyan mo ng malahalimaw na bangis sa bagong dampa. Yung tipong mapapakapit sa pantalon at titingkayad yung paa. Mga bata ni Raul Manuel, kaya mapapalabang ka. Yung hirap o sarap, pagsabayin mo na. Kung yung nanay mo lumuhod sa'yo, kay Commander luluhod ka. Pag sinabi ni Commander, kiss mo to, wala kang magagawa kundi kikis mo siya. Yung Saba na tinutukoy neto, baka nandun sa bundok. Ngayon ka lang makakakita ng caliber na walang sound yung putok. Ano ka ba Ben, hindi ka ba titigil talaga? Bago ang lahat, tumabi ka. Hayaan mo kong magsalita, visit ka. Punong-puno ng galit at balot ng pagnanasa. Tila wala na kayong pinagkaiba sa mga komunistang Tsekwa. O bata-bata, magising-gising ka. Hanapin mo ko, sasampalin kita. Hindi ng kamay, kundi ng salita. Ipapamukha ko sa'yo na nagkamali ka ng kasama. Sana'y makalampag ang tulog na kaisipan. Bulabugin ang utak sa tulang pandiinan. Sa mga bagong maglalakbay na pasibol na kabataan. Huwag niyong papasukin ang mundong di niyo alam. Mag-ingat sa pipiliing buhay na timplado ng kapusukan. Dito mo mapapatunayan na hindi lang pala eskwela ang dapat mong pag-aralan. Kung sa school lesson muna para makapag-test ka, sa tunay na buhay test muna para magka-lesson ka. Kaya bago ka sumuway sa magulang mo, tiyakin mo muna na kaya mo nang tumayo mag-isa na walang sinasandalang kasama. At higit sa lahat, kaya mo nang sumalo ng problema. Ang totoo sa pag-aaral mo, sila ang sagabal. Sunod-sunurang ka parang aso sa pinuno mo, ikaw ang kawal. Sira na buhay, sira pa ang pag-aaral. Tapos magmamalaki ka sa magulang mo, hindi mo pa nga kayang bumili ng sarili mong salawal. Kaya kung nagkamali ka bata, magbago ka. Tandaan mo, may pagkakataon ka pa para ipakita sa mga tao na hindi sa lahat ng pagkakataon mali ka. Hindi lahat ng tulang naririnig mo patama. Sadyang natatamaan ka lang kasi tama. Mahilig pa magpa-victim yung mga yan. Feeling ape, feeling kawawa. Pero ang tunay na mga biktima rito yung mga bata. Kayo yung party list na Communist Party na tinatag noong 1968 pa. Isa-isahin natin para masaya. Bayan muna. Anak bayan. Kabataan. Anak pawis. Adamay. Act teachers. Kilusang Mayo 1. Kilusang Mambubukid ng Pilipinas. League of Filipino Students. Atribu. Partido Manggagawa. At yung partido neto, Gabriela. Ginawa kayo ni Joma para maging political force laban sa gobyerno ng Pilipinas. Gagamitin nyo yung mga kawawang estudyante, manggagawa, magsasaka para gawing armas. Lalasunin ang isip sa pamamagitan na nangyayaring krisis sa Pilipinas. Itatatak sa isip ng tao, inaapi tayo ng gobyerno para yung galit ng mga tao tumaas. Ikaw naman si Uto-Uto naniwala tapos nag-aklas. Silang tatlo yung nasa loob, kayo yung nasa labas. Tapos tutulungan nyo sila. Pinadali nyo lang yung trabaho nila, sarap nyong hambalusin ng fluorescent. Ipasyal sa Tagig tapos ihulog sa tenement. Tama yung boss nyo. Hindi kayo magtatagumpay pag walang alyansang bubuuin.
Kailangan may armed wing saka political wing. Yung mga tangang to yung armed wing. At yung tatlong to yung political wing. Susupalpalin natin to. Paano? Kung paano sinupalpal ni Jordan si Patrick Ewing. Ang kanilang kilusan ay parang isang mandirigma na may kalasag at armas. Ang utak, ang CPP o ang Partido Komunista ng Pilipinas. At para mapabagsak nila yung gobyerno at yung mga tinatawag nilang burokratang kapitalista, gumagamit sila ng armas o puwersa. Yung mga tangang to ang armas, ang puwersa. Sila ang armadong nakikibaka sa mga militar at kapulisan. Sila ang mga nasa bundok, sa bukid at kanayunan. Sila ang nag-oorganisa ng mga magsasaka, magbubukid at mangingisda upang mabuo ang organong kapangyarihang pampolitika. Ang Partidong Komunista ay meron ding kalasagyan na nagbibigay proteksyon sa armadong kilusan. Ang may simbolo ng armas, ang nasa red area. At ang may simbolo ng kalasag naman, ang white area. Ang white area ay yung mga nasa syudad, purok, urban at mga kabisera. Kabiserang hindi natatapakan ng mga armadong kilusan nila. Ang National Democratic Front ang kumikilos sa white area. Sila yung paboritong pitikan ng kamera ng mga media. Kaya may simbolo silang kalasag, tagapagtanggol para hindi halata. Gagawa ng fake surrender yung mga rebelde, tapos sila yung tagasangga. Pepekein yung pagsuko para yung mga militar masira. Meron sa Senado, meron din sa Kongreso. Tapos sasabayan ni Renato. Naglalabasan pag ginagisan ng keso. Yung Gabriela, ayan o, kasama yung NDF consultant na si Loida Magpatok. Paborito nilang isulong. Pistok. Sinusulong nila yung pistok para gawing muog para makasilong. Kakapistok neto, ayun, nakulong. Yan, kasama ng Gabriela yan. May kasong murder, may reward na 500,000. Bukod sa leader ng NPA, nag-positive pa sa COVID yan. Nandyan din ang White Area Committee. Sila yung tinatawag na tambaluslos at kabatiti. At sila ay nagtatayo ng legal na organisasyon sa bawat sektor ng lipunan. Tulad ng unyon ng mga manggagawa, gurong publiko, kawani ng gobyerno, operator at jeepney driver, urban poor, mag-aaral, kababaihan at marami pang iba. Nagtatayo din sila ng taktikal na alyansa sa mga partido politikal na katulad nila. Sila yung nagsusulong ng kilusang welga sa hanay ng mga manggagawa, sa walang tigil na protesta sa aksyon masa, at mainit na pambansang issue ang gamit nila. Sa gawain ng White Area Committee na pag-aalab nila ang galit ng mga mamamayan. At doon lumalakas ang suporta sa armadong pakikibaka na inilulunsad nila sa kanayunan. NPA ako. NPA ako. PA ako. Ganon. Si Ben Barubal naman ako, bakit? So, NPA kayo. Sino bang demonyong nag-recruit sa inyo? Kasi sa mga tabas ng dila nyo, parang proud pa kayo. Kulang na lang pati kapitbahay nyo, i-shoutout nyo. Hoy, sinong nagsabi sa inyo maglaro kayo dyan? Pati impyerno ginawa nyo palaruan? Si kamatayan ginawa nyong kabiruan? Maiba taya? Tanga maiba katay dyan. Kayo yung tipong talo na agad kahit hindi na lumaban. Hindi lahat ng bagay sa mundo laro. Pagtungtong nyo pa lang dyan para na kayo nakipaglaro sa demonyo. Sa larong langit lupa, itataya kayo. Yun yung tayang hindi nyo na malalaman na taya kayo. NPA ako. Alam ko. Eto, NPA rin ba to? Saka to, saka to, saka to, saka to, saka to. Ben, yung isa dyan, Chewin Angel. Sinong angel? Yung may hawak ng tarpaulin na Gabriela, yan ba yung angel? Pwe, wala akong nakikitang angel dyan, puro devil. Ang sabi niya, call me. Call you? Why should I call you? And what should I call you? We will call you for what? To arouse, organize, and mobilize? Or do you want slap, punch, or barubalize? Just pick one and we will organize. Ang sabi niya pa, kakampi mo sa laban. What kind of laban? There's two kinds of laban. The true laban is our laban. And the fake laban is your laban. Buti pa tong mga bata nyo, ang bilis umamin. Si Joma bago madeds na paamin. Eto kahit pitpita ng bayag, hindi to aamin. Sinong pinagmamalaki nyo? Kung malakas kayo sa Congress, hindi sa mga tao. Saan ka nakakita na rebelde pa ang nagkaso? Abay malakas sa Kongreso. Ayo pa. Spoiled ah. Kulang na lang paghele tapos salpa ka ng tsupo na. Sila yung mga rebeldeng nakahanap ng kakampi. Kinalaban ni Ate Sara yung sumira kay Apo Lakay pero sa Congress binigyan ng dede. Tama, mali. Kaya si Ate Sara tinanggalan ng confidential funds.
Pero hindi kinestyon yung super duper extraordinary to the max to the highest level funds. Tapos, siya pa may lakas ng loob magkaso. Reverse psychology. Para siya yung kaawaan ng tao. Political strategy. At sila yung maghari sa Pilipinas. Supremacy. Siya yung pinitikan ng mugshot. Front view, side view, saka whole body. Alam mo kung ano yung layunin ng mga to? Ang layunin nila, arouse, organize, and mobilize. Galitin o pukawin. Pukawin ang isip ng mga tao at ang kamalayan ng kabataan ay agawin. Agawin ng kinabukasan ng mga bata at gamitin sa pansarili nilang interes at pamunuan ng bansang inaakap natin. Galitin ng mga tao para mag-alsa sa gobyerno. Lumaban, makibaka at pabagsakin ng bansang inaapakan mo. Iorganisa at bumuo ng legal na alyansa. Alyansang legal na pamamaraan upang protektahan ng partido na siyang ulo at utak ng buong organisasyon nila. Pakilusin ang kanilang revolusyonaryong kilusan na may hawak ng tabak at armas. Armas na sumasagupa sa ating mga militar upang ang kilusan ay makalas. Makalas, santaling gumagapos at nagpapahirap sa bansang Pilipinas. At ang ACT Teachers ay ang mga prenteng organisasyon ng mga komunistang grupo na ang tunay na layunin ay linlangin ang mga guro. At ang mga gurong nilinlang nila, ang pagre-rebelde ang ituturo. Kaya magdoble bantay kayo sa mga anak nyo at ipaglaban nyo at ikaw bata lumabang ka. Isulong ang kapakanan ng mga kabataan para maging safe sila. Dahil ang kalaban natin nandirito mismo sa loob ng bansa. At yung kilusang Mayo 1, palalabasin nilang tinutulungan nila yung mga manggagawa para makuha nila yung simpatsya ng publiko. Mula nung 1985, ang dami na nilang naipasarang kumpanya rito. Kaya dahil sa kanila, ang daming manggagawang nawalan ng trabaho. At yung taktika nyo, yung mali gawing tama, at yung tama gawing mali. Tapos sasabihin mo, summa cum laude ka ng UP. Ako, tagalista ako ng Noisy nung grade 3. Tapos magre-reklamo kayo, bakit nire-red tag kayo? Ang nag-red tag sa inyo, yung mismong amo nyo. Kasi tingnan mo habang kayo nakikipagpalitan ng putok, si Raul nakikipaglandian sa TikTok. Habang mga to nag-iikot sa bundok, si Commander naman binibinyagan yung mga bagong pasok. Habang kayo karga rifle 45 sa karakit, tong tatlong to nasa kongreso taga-kubra ng budget. Kung ngayon kayo yung puppet, baka bukas kayo na yung target. Kung ako pinaglalaroan ko letra, si Raul pinaglalaroan bata. Kung ito taga-plano ng mapa, si Franz naman taga-kuha ng bata. Kaya yung tinuturing mong kalaban mo, sa huli sila yung bubuhat sa'yo. At yung tinuturing mong kakampi mo, yun yung mangiiwan sa'yo. Alingaw-ngaw na ng bala nagsabi sa bundok, wala ka daw makukuhang sagot sa putok. Kaya nga yung utak nilagay sa tuktok. At bakit natin to inuulit-ulit? Kasi hindi babaon ng pako pag hindi mo pinukpok. Speaker, masyado mo yatang nilambing to. Halos si Moody neto yung tumbong mo. Madali ka daw lapitan saka hindi ka daw isnabero. Ibig sabihin nagtitiwala ka rito? Kung may ranggo yung sinungaling, umuulan ng star to. Ano mo ba to? Sugar mommy? O sugar granny? Kung meron mang namumuong relasyon sa inyo, wag niyong idama yung ICC. Kung natatandaan mo, yung bilat na yan yung ayaw magpalibing sa libingan ng mga bayani kay Apo Lakay. Tapos galit na galit sa mga Duterte, kala mo nakatira ng momay. Tapos todo puri, todo tanggol sa'yo, mga landutay. Kaya yung paborito kong birahin dito na NPA, palakpakan. Mukhang malakas na naman daw sila sa Congress, halakhakan. Pagkatapos ng demolition job, surveyan. Ben, kawawa naman yung NPA. Yan, sa sobra mong bait yung NPA nagsisilakasan. Ang laban sa buhay, pangil sa pangil, kailangan dibdib mo malakas. Kung lahat tayo matatakot, sino pang lalabas? Meron na nga tayong problema sa loob, meron pa tayong problema sa labas. Paano natin re-resolbahan yung labas kung yung mismong loob hindi natin malutas? Kung papasok yung ICC, imbestigahan nyo rin sila. Milyon ang tinodas nila. Milyon ang nangulila dahil sa kanila. Ilang milyon din ang nawalan ng trabaho dahil sa kanila. Biruin nyo ilang dekada na namamayagpag pa rin sila. Ilang dekada na nang bibiktima pa rin sila. Ilang dekada nang lumuluha ang mga magulang dahil sa kanila. Kaya putragis hindi ko maintindihan kung bakit pinapaboran nyo pa rin sila. Palibasa kasi hindi kayo nabiktima ng mga to. Wala siguro sa pamilya nyo ang nabiktima ng mga to. Kaya ganyan kayo magsalita kasi hindi nyo naranasan mabiktima ng mga to. Hindi nyo siguro alam kung bakit ako nakikipaglaban sa mga to. Dahil dalawa sa pamilya ko ang nabiktima ng mga hayop na to. Kaya kung papaboran nyo to, tabla-tabla tayo. Sa panahon pa lang ni Apo Lakay, pinahirapan na tayo ng mga to. Hanggang ngayon ba naman magpapaalipin pa rin tayo? Biruin mo, pinaunlakan na natin ng pistok, sila pa yung nagdemand sa inyo.
Gusto pa nilang ipalibing si Joma dito. Ben, wala naman daw ceasefire eh. Yun na nga masakit, walang ceasefire, baka mo? Eh di sino magsasakripisyo yung mga nasa bundok na tao? At sino yung magpapakasasa sa pistok? Eh di yung mga rebelding namumuno. Eh paano na lang yung mga magulang na nangulila? Kaya ayoko nga ng pistok, may angal ka? Channel ko to, tanga. Todasin ko kaya yung anak mo, makikipagpistok ka? Kung kailang nadedo si Joma? Ben, hindi na yata inaprubahan. Eh kahit na. Wala pa rin akong tiwala sa kanila. 1978 pa yung pistok, hanggang ngayon pistok pa. Ito, tatandaan mo. Sa pandaigdigan lipunan ngayon, walang bansa ang immune sa terorismo. At walang bansang epektibong harapin ang terorismo ng mag-isa. Katulad na nangyari sa Marawi. Tayo rin ay nakakaranas ng mga salot, karahasan ng mga kaliwa, at marahas na grupong ekstremist. Ang mga banta na ito ay nagre-resulta sa patuloy na salungatan at pag-aalsa, kung saan ang ilang mga bansa ay sumasailalim sa mga proseso at transisyonal na post-conflict. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga grupo sa loob ng rehiyon ay nagdudulot ng mas matinding hamon dahil madaling mapapabagsak ang isang bansa. Ang mga grupong ito ay biyasa sa pagsasamantala ng mga bansa na may mahinang kakayahan sa kontra-terorismo. Masakit pakinggan pero yan ang totoo. Kaya ikaw, Boljak, huwag kang sobrang bait ha. Lahat ng sobra masama. Pwede kang sumuporta sa Congress pero huwag kang himudshit ha. Yung tipong kahit dilawan sa ka-NPA, papaboran mo na. Saka huwag kang masisilaw sa pera. Tandaan mo, wala sa ating Christmas kaya walang caroling ha. Kaya tandaan mo, Boljak, may dalawang kamay ka kaya kaya mong kumuha ng palakol at kaya mong mag-isang ipukpok yun. Maiintindihan mo rin yung sinabi ko, Boljak, pagdating ng panahon. Medyo na-delay lang sa utak mo pero parating na yun. Ang layunin nila, pabanguhin ang hari ng Kongreso. Sunod-sunuran ka kasi yung budget mismo itatali sa leeg mo. Kumbaga sa oblo, siya yung haring rancherong tagatakal ng rancho. Yung tipong kahit anong ihagis niya, tatakbuhin mo, ibabalik mo sa kanya yung bola, kagat-kagat mo. Sa sobra mong bida-bida, mas marami ka pang komersal sa Shopee saka sa eBay. Habang pinagtatanggol ka ng mga aso mong no aw aw no pay. Kahit hindi ka marunong kumanta, mapapakanta ka ng Jingle Bells all the way. O what fun sa halagang 5K in a 1-month open sleigh. Hey! Basta pera, nakakabulag, nakakapipe, saka nakakabingi. Yung tipong kahit kalaban magiging kakampi. Handang sumuka ng prinsipyo, handang humimod ng tae. Alang-alang sa putragis na amo mo na tinuturing mong hari. Kaya wala nang uniteam, wag kang tanga. Masasaktan ka lang ng triple pag umasa ka. Mapapahamak yung mga bata pag hindi ka marunong magmasi, dinayupa ka. Makikipagpistok na sa kaaway, tulog ka pa. Biruin mo, nag-umpisa sa CIF, ICC, pistok, ngayon impeachment, tapos uniteam. Ngayon nyo sabihin sa akin kung ganyan ba yung tinatawag nyong uniteam. Aapihin yung ka-uniteam. Sisiraan yung ka-uniteam. Papaburan yung tatlong to habang binibira nila yung ka-uniteam. At ang pinakamasakit pa dun, hindi maipagtanggol ang ka-uniteam. Ben, magtiwala ka sa Pangulo. Paano mo nga gagawin yun, hindi nga kumikibo? Sa CIF, hindi kumibo. Sa ICC, hindi kumibo. Sa pistok, hindi kumibo. Yung putragis na pinsan niya lang yung kibo ng kibo. Para tayong bumuo ng malaking castle. Habang nagtatayo tayo ng malaking bakod, putragis nasa loob pala yung kalaban. Habang nagbabantay ka sa labas na walang makapasok, may nagbabantay din sa likod mo tuwan-tuwa habang ikaw binebelatan. Yung tipong naghihintay na lang sila ng perfect timing para bariling ka ng talikuran. CIF, pinirmahan ng Pangulo. ICC, pistok, maliwanag na traiduran. Anong gusto nyo? Humimod din ako ng tae. Akapin ko tong tatlo na to, akapin ko yung mali. Para ano? Para ikatuwa ng hari. Totoo nga sinabi ni General Luna, kalaban ng kalaban, kalaban ng kakampi. Anong gusto mong gawin namin? Palakpakan namin si Speaker? Sabihin namin, ang galing-galing mo, Speaker. Napakasarap mong ka-uniteam, extraordinary ka, Speaker. Hihimudin ko, tumbong mo, ako yung masigasig mong vlogger. Bagay na bagay kayo ni Franz, birds with the same feather flock together. Ano, yan ba gusto nyong gawin namin dyan? Luluhuran namin yung speaker nyo habang yung paa hinahalikan? Pasensya na kasi mismong paa ko hindi ko hinahalikan. Baka nakakalimutan nyo, Duterte supporter din ako. Pag mali, walang pinsan-pinsan dito. Ang dami nyong babanggain, Duterte pa talaga binangga nyo. Kung bubugbugin nyo lang din yung Duterte, yung unit team sinusuka ko. Kami yung tipong susuka pero hindi susuko. Kami kung sino yung kalaban namin, kalaban pa rin namin ngayon. Kayo kung sinong kalaban nyo, kakampi nyo na ngayon. At kung sino yung totoong kakampi nyo, kinakalaban nyo na ngayon. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung sino nagtraidor sa bayan ngayon.
Pag namuno ka sa bansa, kailangan meron kang kamay na bakal. Kung maaari, hindi lang kamay, kailangan buong pagkatao mo bakal. Para magkaroon ng takot, tumino yung mga demonyong asal. Pag hindi mo ginawa yan, yung buhay ng kabataan ang iyong sinusugal. Ang engot-engot mo kapag dito sumama ka, at lalasunin ang isip mo na mag-rally ka. Kidnapper nga to, wag kang magpapaloko. Nangunguha to ng bata, kaya maging matalino. Ang engot-engot mo kapag dito sumama ka, mag-focus ka sa pag-aaral ng bumuti ka. Kidnapper nga to, wag kang magpapaloko. Nangunguha to ng bata, kaya maging matalino. Sabi ko na nga ba, may masama tong balak. Kaya sa pag-aaral mo, ikaw ay napahamak. Mag-isip ka na kagad, at bago ka mawasak. At kung sasama ka dyan, mas pinaig mo pang uminom ng alak. Tingnan mo naman tong si Saba, kung Saba lang di sayong sayo na. Saksak mo pati sa baga mo, hugasan mo tapos isubo mo. Gusto mo pati puno, iyong iyo na. Dalhin mo sa kubo, buwisit ka. Pati kongreso ginugulo mo, tapos dito sasama kayo. Ang engot-engot mo kapag dito sumama ka, at lalasunin ang isip mo na mag-rally ka. Kidnapper nga to, wag kang magpapaloko. Nangunguha to ng bata, kaya maging matalino. Ang engot-engot mo kapag dito sumama ka, mag-focus ka sa pag-aaral ng bumuti ka. Kidnapper nga to, wag kang magpapaloko. Nangunguha to ng bata, kaya maging matalino. Susuyuin ka nung una, pero di mo inakala na ikaw pala ay kakawawain at gagawing bala. Nasaan ang isip nyo? Ayaw nga ng bata, pipilitin nyo. Pati dun sa rally ang atakin nyo. Kabisado ko na yang mga gimmick nyo. Lumayo ka bata, di mo sila kailangan. Tingnan mo bata, dapat mong malaman. Sila mga kalaban mo, ang tunay mong kakampi ay magulang mo. Dapat mong malamang kidnapper to, kung may kasaba ito kababa to. Ang engot-engot mo kapag dito sumama ka, at lalasunin ang isip mo na mag-rally ka. Kidnapper nga to, wag kang magpapaloko. Nangunguha to ng bata, kaya maging matalino. Ang engot-engot mo kapag dito sumama ka, mag-focus ka sa pag-aaral ng bumuti ka. Kidnapper nga to, wag kang magpapaloko. Nangunguha to ng bata, kaya maging matalino. Dapat libro ang tangan mo, at di armas ang hawak mo. Dapat notebook ang guhitan mo, at di placards ang sulatan mo. Dapat unan ang yakapin mo, at di bundok ang tulugan mo. Mukha neto ang wasakin mo, at di pinto ang sirain mo. Lumayo ka bata, di mo sila kailangan. Tingnan mo bata, dapat mong malaman. Kaya dapat kang umiwas dito sa mga hudas. Kunwari na sa Congress, pero tagilid ka pag ito ang umimas. Ang engot-engot mo kapag dito sumama ka, at lalasunin ang isip mo na mag-rally ka. Kidnapper nga to, wag kang magpapaloko. Nangunguha to ng bata, kaya maging matalino. Sa mga politika na tiwala yari Ben Barubal, nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas kang pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal.